G'day mga tita and tito, hello from Australia. So for tonight's video, samahan nyo ako mag-impake tayo ng ating mga boxes papunta ng Pilipinas, no? So pasensyahan nyo ng boses ko, medyo nagabarukoy na ako ng konti. Kaya alam nyo naman ang mga ubo-ubo dito, kaya malamig nga sa lugar namin. So parang napapaos ako ba? Nagsisimula na yung bigatlan ko nga, ubo-ubo tita, makalam-kalam yung aking tilaukan ba? Yung throat ko ba? So ang ibabalot natin ngayon ng mga gamit tita is papunta to sa kapatid ko sa Batangas, no? Tapos kay nanay, mga gamot niya. Pag mag-impake ako ng balikbayan box, tita, ginaumpisahan ko yan sa vacuum bag, no, ginalagay ko lahat ng mga damit doon. Tapos pasuyupan hanggang magklaimpas ang mga hangin sa loob. Tapos lapak-lapakan mo pa ng konti para mag-flat nga, para marami kang maipasok sa box mo. Lahat ng mga nasiloy ko ng mga mga nalupin ko ng mga lotion sa hotel, tita. Ay, bayad man ito, libre man yan. Ginadala ko yan, kaya aking ganit purpose, ipadala ko sa kapatid ko, kaya di pa yan. Pati ng mga kape-kape, mga asukal, mga tea, dyan, ginapantira ko yan, tita. Kaya libre man yan, hindi man yan pagnanakaw. Bayad man yan. Lalo na nung nagapunta kami sa Diliid, lagi kami nagabiyahe nung unang panahon, mga nagligad na mga buwan, ginapandala ko yan. Kaya libre man yan, tita. Sayang pa man yan. Oh. So, ang una na box na babalutin natin, ante, papunta ito sa mga pamangkin ko. Yung mga gamit ni ate dito na sobra-sobra ni Astrid, mga regalo sa kanila na hindi pa iba nabuksan or nabuksan na, tapos ginlagay lang nila sa tabi, ipamasa natin yan sa mga pamangkin natin at magamit pa nila mga damit, kung ano mga bili-bili ko dito, tita, para sa kanila ba. O, tapos yung mga school supplies, kay dami-daming mga gamit dito, hindi nagagamit. Nag-start yata ako ng alas 4 ng hapon, tita, natapos ako medyo late na so wala na ako nakaluto na pa ni hapon. May gani si Uncle, ka nagbili na lang ng takeaways, tita, nakita, man siguro nagasakit ang balikawang ko. So, padayon, tapos kaon, nagputos na naman tayo ng isang box na naman ang mga damit-damit ni Ashrid tita. Ang ipapadala ko yan sa pamangkin ko. Kami baby, kami na pamangkin dun sa bahay ngayon. So, para siya na naman magsuot-suot ang mga damit ni Ashrid, tapos mga gamot-gamot, mga sapatos. So, may story tayo ng mga sapatos nito, tita, no? MMK ito. So, mahilig ako magbili-bili ng mga sapatos na kahit mga second hand lang, tita, pero mga branded, balahaw. Kasi kahit paano, magamit pa ng mga kapatid ko dyan, o mga pamangkin ko dyan. O basta mura, ginapang tira ko yan, mga tsinelas, mga sandal ko dito. Kasi very importante sa akin yung mga sapatos, mga sandals na yan. Kaya you know what? Nung kabataan ko, nung unang panahon, yung mga teenager pa ko noon, wala man akong sapatos na maganda, kahit na tsinelas na maganda, ante. Tapos kung magpasok ako sa eskwelahan, ng sapatos ng kuya ko, ginahulam ko pa yan minsan. Mahala pa lalaki lang, basta medyo okay. So yung nagadalaga ka na balaha, one time, may nag-invite sa akin na manood ko kami ng sine. Mapunta daw, kaibigan ko na babae. Magpunta daw kami, ang ganda-ganda siya. Tapos ako parang lapat na hindi maintindihan. Kaya tita, umalan tayo, tita. Tapos lagi ako nagapamugon ba, nag-harvest ng mais, nag-harvest ng palay. So yung tiil ko bulantikin pa. Wala pa akong magandang tsinelas. So ang lagi kong rason na ayaw ako payagan ni tatay. Oh, pero sa totoong buhay talaga, sabi ni tatay, gusto mong sumama, nak? Sabi ko, hindi ko, tay, wala akong tsinelas. Magpunta kami ng Corona dahil manonood kami ng sine doon, tapos ang tsinelas ko pangit, tingnan. Idalagan ako. Tapos ang kasama ko, ganda-ganda, flawless pa siya. Igatrabaho na siya kasi, ako talaga, tita, wala kahit magandang damit, wala man lang. So yung sapatos talaga, hindi ko talaga makalimutan yan. Grabing iyak ko niya nung high school. Ako, kaya akala ko, gimbilhan ako ni nanay ng sapatos. So pagdating niya kayang sapatos, so hindi ba maintindihan, hindi ko gusto. Grabe kita talagang iyak ko, Timo. Pero kahit anong iyak mo niyan, kung wala kayong pera, wala ka talaga magawa. O ngayon naintindihan ko na yan na matanda na ako, na may sarili na akong pamilya. Kung anong kaya ko, ginabigay ko sa anak ko, basta kaya lang. Kay alam natin yung feeling ng mga teenager, yung mga bata-bata, pag gusto din natin maganda tayo. Kasi may mga crush na tayo niyan. Huwag niyong pagalitan yung anak niyo. Mag-provide lang kayo kung kaya lang, explain ng mayos ba. Kasi alam niyo naman yung eagerness nila, yung parang maging pareho din sila ng mga classmate nila, ng mga kaibigan nila na maganda din. Kasi nag-start na yan sila lang luyag-luyag, mga crush dyan. So, dapat kapag cute-cute na yan sila, lalo na ako mga girls. So, sabi ni Uncle nung una, bakit ka nagpadala ng box sa Pilipinas? Wala ba kayong mga ganyan? Sabi ko, Col, ipagita lang excitement kaya pag nagapadala ka ng box sa Pilipinas, gapadulong pa lang yan yung excitement mo. Tapos, pagpababa ng truck, ay, nakamiting na yan kung kailan anong oras yan buksan mo. Lalo na may mga sukulit nga nakalapta. Kaya minsan ginasabod-saburan ko yan. Ginapang paikot-ikot ko mga chocolate, mga lahat na mga sides nga pwede ko pang lagyan. Ginapang lagyan ko ng mga maliliit na chocolates. Para pagbukas ng mga pamangkin ko, may makita sila ng mga sukulit. Chocolate.
Kasi yung happiness natin yan. Kasi naalala ko nung one time na si Auntie Milit, kapitbahay namin, at saka si Nini Rochelle, puro yan sila mga OFW tita. Taga magdating yung mga balikbayan box nila, na kasambit kami niyan mga chocolates yan, kung mga sabon-sabon man yan. So naisip ko nung kabataan ko pa, baw, sabi ko, baw, kung ako naman magpadala ng balikbayan box, nami din ba? Kaso nga lang, si tatay nag-una-una man doon nagsaka sa langit. Hindi niya talaga na-experience sa mga balikbayan box tita. Ilang box na napadala ko. So ngayon, medyo limit-limit na tayo sa chocolate tita, kasi ginuna ko yung mga pinaka-importante talaga. Naubos na yung aming allowance na 1 million, ting. Bigat lang yung balikbayan box ni Silot. Ay, sorry lang. Pero buti na lang kasi ang kulang nagbayad sa balikbayan box kasi parang sa pamilya niyan. Kasi ang lagi niya ginasabi pa sa pagbukas ng box, happy ang mga pamangkin niya. Kaya pamangkin niya kita yung mga bata, yung mga pamangkin ko mo. Kaya minsan nagsasabi ko magbili ako ng mga chocolates para sa mga pamangkin ko. Sabi niya, oops, it's my pamangkin too. Ay. So unfortunately, tita, marami ang naiwan dito kasi junior lang itong box natin. O kahit anong saksak at saka lapak-lapak mo dyan, dito lang kasya. So may dalawang box pa tayo na large, tita, coming sa October pa. Kasi dito sa amin sa probinsya, te, by schedule lang ang padala. Unlike dun sa mga city na pinanggalingan natin sa Melbourne. Nung una, pag puno na box mo, tumawag ka lang, kukunin na agad nila. So limit-limit tayo dito. Tsaka medyo mahal-mahal, tita. Ay, ubos yung aming allowance sa mga bata. Pero sige lang, for the happiness ng mga family natin sa Pilipinas, ang sabi ko sa kanila, huwag kayo magtampo-tampo, tsaka mag-away-away dyan. Kung ang aming mga pangalan, hati-hatiin nyo ng maayos. Kaya sabi ko, pag marinig ko lang may nag-away-away, hindi, naging ko magpadala-padala dyan ng mga box. Ay, sorry lang.